Ang kuwebang ito sa Virac, Catanduanes, tahanan para sa daan-daang paniki o insect bats. Sila ay nocturnal animals o mga hayop na gising sa gabi. Kaya naman habang mahimbing silang natutulog kapag araw, siya namang hudyat para sila'y bulabugin ng ilang residenteng bat hunters. Alas 12 ng tanghali nang abutan namin ang grupong ito na abala sa paghahanda ng ilang kagamitan sa panghuhuli ng paniki. Kabilang dito si Edwin, hindi niya tunay na pangalan, kasama ang 14 na taong gulang niyang anak na itatago natin sa pangalang Eman. Kwento ng mag-ama, 8 taon na raw ang nakararaan mula nang matutunan nila ang ganitong uri ng hanap buhay. Hindi naman ako ang niyang paniki niyan. Katuklas. Mayroon pang nakatuklas na iba nakasama niya ako. Taga-ibong din ang nakatuklas niya. Kasama ko. Kaya ayun, kumuha na ako. Mayroon nang mag-order. Kinakain daw. Ako na ang inanuhan. Wala naman dito yung niyan dati. 10 years old. Nagsimula pag-aanap ng paniki. Hindi naman ako tinuruan. Nakita ko lang kasi si tatay ng paniki. Ginaya ko rin. Maya-maya pa, maingat na ipinwesto ni Edwin ang hawak niyang lambat sa mga maliliit na butas sa kuweba na kung tawagin nila ay kwarto. Kwarto ang tawag nila rito dahil tila nagsisilbi itong silid ng mga paniki kapag natutulog sa araw. Hinaharangan namin yung lambat ba? Tawag no? Yun ang inano. Si Eman tumulong na rin sa pagpipwesto ng lambat. Ilang sandali pa, sinindihan ni na Edwin at ng iba pa niyang kasama ang isang uri ng paputok. Ano kami ng yung piccolo, putok para mabulabog sila. So, pag nabulabog na sila sa lambat, papaluin na namin ng stick para mamatay sila. Ang ilan nilang kasama, sige sa pagpukpok ng lata para mas makalikha pa ng ingay. Kailangan nilang bulabugin ang mga paniki upang magising at matrap sila sa mga nakapwestong lambat oras na magliparan. Sa ganitong paraan daw, mas makararami sila ng huli. Hindi ba mahirap yun na trabaho? Hindi. May uulamin na. Hindi pa naman daw napahamak o nasugatan si Eman sa matutulis na bato sa loob ng kuweba. Teka ako muna, papasok. Hindi na panigyarit na. Pero ang kasama nilang 14 na taong gulang na itatago natin sa pangalang JR, minsan na raw nalagay sa peligro habang nanghuhuli ng paniki. Nahirapan ako makyat sa sa matataas na akyatan. Saka dun sa mga matatalim na bato. Saka muntik na rin ako mahulog dun sa bangin sa kasi yung dulas kasi dun sa bangin. Mabuti nakawak ako dun sa kahoy. May nakaambamang panganib, hindi ito alintana ni JR at ng iba pang bat hunters dito. Pag walang pag mga Sabado at Linggo po, umakyat pa ako ng bundok. Pandagdag rin sa gastos. Sa loob ng 3 oras, naisilid na sa sako ang mga walang buhay na paniki. At nang makarami na rin ang iba pa nilang kasama, sabay-sabay silang lumabas ng kuweba para bumaba ng bundok. 2 hanggang 3 oras na lakaran ang kailangan nilang bunuin para makabalik sa kani-kanilang mga tahanan. Pero hindi pa man gaanong nakalalayo, pansamantala munang tumigil ang grupo sa isang ilog. Dito raw nila babalatan at lilinisin ang mga paniki.
Ilang residente rin daw ng kanilang barangay ang umorder ng paniki kay Edwin, kaya siya napaakyat ng bundok. Karaniwan daw itong inuulam sa kanilang lugar. Si Emma na maagang namulat sa paghahanap buhay, napag-alaman naming hindi pala nakatapos ng elementarya. Mas pinili niya raw kasi ang makatulong sa hanap buhay. Pangalawa si Emma sa 9 na magkakapatid. Wala akong pangarap. Mahirap kasi. Mas gusto kong magtrabaho para tumulong sa mga magulang. Umabot ng 3 kilo ang nahuling paniki ng mag-amang Edwin at Eman na ibenta nila ito sa halagang 390 pesos o 130 pesos kada kilo. Pero dahil may 3 pang kasama sa panghuhuli si Edwin, 4 silang maghahati sa halagang ito. Karaniwang hindi kasama sa bilang ang mga batang bat hunters. Abot lang ng 90 plus ang kada isa. Parang kulang pa ya sa mga bata. Yung pagkakasya na walang iba. Sa Catanduanes, hindi pa naman alam ng karamihan yung about sa law. At hindi lahat ng tao is may trabaho or sapat na pagkain sa araw-araw, yung mapagkukunan ng pagkain. So kapag kulang yung makakain nila sa pagpandadagat, nasasali na rin yung mga hayop kagaya ng paniki. Tulad ng pamilya ni Edwin, kawalan ng maayos na hanap buhay daw ang karaniwang problema ng iba pang mga residente rito. Nang ilapit namin ang problema sa bagong luklok na alkalde ng Virac Catanduanes na si Flerida Alberto, tahasan niyang sinabing wala silang anumang livelihood program para sa mga katulad ni Edwin kahit pa noong nagdaang administrasyon. Dati po ba wala po tayong livelihood projects dito sa Virac? Wala eh. Kasi ang inuna talaga rito yung mga daan muna eh. Kasi ang mga daan dito actually, ang daan pangit pa eh. Ngayon lang rin daw nila nalaman na may nagaganap na ganitong aktibidad sa kanilang lugar. Kung ako, hindi ako aware sa pag-bat hunting. Siguro ngayong alam ko na bawal ang bat hunting, maglalagay ako ng isang task force na titingin din dyan sa kung may kuweba man, kaming meron ding bat. Bagamat labag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang panghuhuli at pagbebenta ng mga hayop gaya ng paniki, isang katotohanan pa rin daw sa Pilipinas na marami pa rin sa ating mga kababayan ang direktang umaasa ng kanilang kabuhayan sa kalikasan. Pinahihintulutan man ng batas ang panghuhuli ng hayop sa gubat kung ito'y para sa traditional use ng ilang tribo o indigenous people, ipinagbabawal pa rin kung ang mga hayop ay ibibenta na, lalo pa kung nanganganib ang kanilang bilang. Sa Catanduanes, hindi pa naman alam ng karamihan yung about sa law. At hindi lahat ng tao is may trabaho or sapat na pagkain sa araw-araw, yung mapagkukunan ng pagkain. So kapag kulang yung makakain nila sa pagpandadagat, nasasali na rin yung mga hayop kagaya ng paniki. Sa kasalukuyan, may 79 na species ng paniki sa buong Pilipinas. Sa bilang na ito, 8 ang may tuturing na threatened o may posibilidad na maging endangered. 3 species naman ang may tuturing na endangered na. Sa ngayon, masasabi kong 40% na lang siguro. Ganun na lang kalit yung populasyon ng mga paniki kasi kung hindi naman araw-araw yung panghuhuli nila eh. By order naman. Pero pag wala namang makain kahit walang order, ayun, manghuhuli sila. Malaking banta raw sa populasyon ng mga paniki ang mga bat hunting activities sa bansa, lalo pat mahalaga ang kanilang ginagampan ng papel para sa balanse ng kalikasan. Ang fruit bats, halimbawa, nagkakalat ng buto mula sa kinain nilang mga prutas, kaya responsable sila sa reforestation ng 98% ng ating mga kagubatan sa mundo. Bawat insect bat naman tulad ng inabutan naming hinuhuli sa Catanduanes, kaya raw kumain ng hanggang 6,000 maliliit na insekto gaya ng lamok sa loob lamang ng isang gabi.
Maging ang mga ginagawang maliliit na pagsabog sa loob ng kuweba para bulabugin ang mga paniki, maaring may masama rin daw na idulot sa kuweba. Yung ginagawa nila, pwedeng makasira sa lugar at sa mga naninirahan doon, especially yung maliliit na hayop, kahit hindi yung mga paniki. Ang pamilya ni Edwin, aminadong alam naman daw nilang bawal ang panghuhuli ng paniki. Pero ang problema, mababawasan daw ang pinagkukunan nila ng kabuhayan kapag itinigil nila ito. Parang nahihirapan sila. Ang araw-araw na pagkain. Hanggat wala raw maayos na plano ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng hanap buhay sa mga mahihirap na residente at walang malinaw na programa para ma-monitor at ma-regulate ang bentahan ng paniki sa lugar, mas marami pa raw paniki ang mga nganib. Malaking role ng local government units sa mga partnership namin kasi syempre sila yung may operational jurisdiction doon at of course yung aming field offices, meron tayong mga senro doon ng DNR na pwede nating ding itask para mag-assist sa local government kung paano ang approach para maging, kung halimbawa hindi natin mapigilan, tingnan natin kung pwedeng maging sustainable ang ganitong klaseng livelihood. Sa batas ng kalikasan, matira ang matibay. Habang patuloy na nahuhulog ang mga paniki sa patibong ng ilang nanghuhuli sa kanila, tila nakakulong naman ang mga bat hunters sa lambat ng kahirapan. Maayos na programang pangkabuhayan ang dapat ilatag ng bagong luklok na pamahalaan, kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang kalikasan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ito po, binabagyo po kami rito. Ayan po yung aming tinitira po. Ayan po ang aming mga tent. Mamaya po kami, pinagkasya po kami sa CRO. Ayan po, pinagkasya po aming kasamahan. Ayan po, sa mga nakakaano po, sa mga magmulong po sa amin, sana matulungan niyo po kami rito. Ito po, binabagyo po kami rito. Sa cellphone video ito na ipinahiram ng isa nating kababayan sa Riyadh, Saudi Arabia, kitang-kita kung paano tangayin ng malakas sa hangin ang mga tent na ito dala ng isang paparating na bagyo. Ayan po yung aming tinitira po. Ayan po ang aming mga tent. Ang mga bata at mga kababaihan nagsipasok sa palikuran para lang may masilungan. Mamaya po kami, pinagkasya po kami sa CRO. Ayan po, pinagkasya po aming kasamahan. Ayan po, sa mga nakakaano po, sa mga magmulong po sa amin, sana matulungan niyo po kami rito. Nung binagyo kami, nung umulan na malakas, nagiba yung tent na binigay nilang pansamantala sa amin para doon sa mga kababayan tsaka sa may mga anak. So wala pa rin silang ginawa. Ang laki ng pasilyo ng embassy natin para ipasok muna kami doon o kaya doon sa basement. Pero wala silang ginawa. Ganitong kalagayan na may 3,000 nating kababayang overseas Filipino workers na stranded ngayon sa Saudi Arabia. Ito'y matapos mag-utos ng crackdown si Haring Abdullah noong March 28. Ang crackdown ay bahagi ng Saudization policy ng Saudi Arabia para ikayating pumasok sa mga pribadong sektor ang mga Saudi nationals. Kaya naman lahat ng mga illegal o undocumented workers sa Saudi ay hulihin, ikukulong at pagmumultahin mula 11,000 piso hanggang kalahating milyong piso. Isa si Lyndon Salonga sa mga nakaranas ng kalbaryong ito sa Saudi. Noong time na nagtatrabaho kami, nagkaroon ng hulihan para sa mga TNT. So natakot kami. Halos lahat ng mga undocumented na nagtatrabaho, ultimo yung mga kababaihan, talagang hindi nila pinalalagpas. Mahigit 1 taon ng undocumented OFW si Lyndon sa Riyadh. Tumakas siya sa kanyang amo dahil sa mahirap na trabaho at kulang na pasweldo. Sa trabaho wala akong problema kahit ano kayang naman gawin eh. Trabaho yan eh. Kaya lang, ang pagtrato hindi na maganda. Tsaka yung pati sa pagkain.
Yung sahod, yung overtime, hindi nila kagad binibigay lahat. Halos 1,000 kilometro mula sa Riyadh, isa pang tent city o temporary shelter ang matatagpuan naman sa Jeddah. Nagtitiis at nagsisiksikan sa ilalim ng init ng araw ang libo-libo nating kababayan. Sa gitna ng nagsisiksika mga tao, nakilala namin si Lara Valencia, 38 taong gulang. Kagaya ng karamihan, tumakas siya sa kanyang employer at nag-TNT sa Saudi. 7 taon na ang nakakalipas. Habang tumatagal, mas lalo raw lumalala ang kanilang sitwasyon. Ang temperatura kasi rito ay maaaring umabot hanggang sa 50 degrees Celsius sa normal na araw. At nagdudulot na rin ng sakit sa ilang Pilipino roon ang overcrowding o siksikan sa mga itinayong tent dito sa Jeddah. Sana po bigyan niyo po kami ng pansin dahil po sa hirap na rin po kami ngayon sa init at lamok at marami na pong nagkakasakit na bata at na gano'n na rin po ang mga ibang matatanda. At sana po pakinggan niyo naman po ang aming kahihilingan dahil po ngayon matatapos na po ang ibinibigay na palugit ng Saudi Arabia, natatakot po kaming makulong. Ang hiling ni Lyndon at Lara, makauwi sila kagad sa Pilipinas. Ayon sa National Statistics Office, nasa 22.6% ng mahigit 2 milyong OFWs ang nasa Saudi Arabia. Saudi ang pangunahing destinasyon ng mga OFW. Sa pinakauling tala ng Philippine Overseas Labor Office at OWA noong 2012, nasa 30,000 na ang undocumented overseas Philippine workers sa Saudi Arabia. Karamihan sa mga ito nasa Jeddah at Riyadh. Ayon sa Center for Migrants Advocacy, isang non-government organization, hindi maaaring isisi sa mga undocumented OFW kung bakit sila nagdesisyong tumakas mula sa kanilang mga amo. At the end of the day, ayaw natin tingnan na parang mga walang karapatan yung ating mga OFWs na sila ay mga willing victims. They are not willing victims. And in fact, isang paraan ng resistance nila sa kanilang sitwasyon na hindi makatao o mapagsamantala yung pag-runaway. Kasi ang hirap din ng sistema sa pag-employ ng domestic workers sa Saudi Arabia. Mula noong 11 ng Abril, parami ang mga undocumented OFW ang humingi ng tulong. Nagtayo sila ng mga tents o temporary shelter. Halos 100 ang nananatili sa Embahada ng Pilipinas sa Riyadh. Samantalang umigit kumulang 3,000 naman ang nasa Jeddah. Ninais nilang manatili dito para higit na mapansin ng gobyerno ng Pilipinas. But yun yung isang mensahe, yung statement nila. Tingin nila, pag obvious na nandun sila, it will be a constant reminder to the Philippine government, particularly to the consulate na, hey, nandito kami. Kailangan nyo kaming bigyan ng tulong ng agad-agad. Ang ating panawagan sa kanila kaagad na kung sana hindi sila manirahan doon, o hindi sila tumuloy doon, pero pumunta sa ating mga temporary shelters na sinet up at inarrange ng ating konsulado para maging safe sila at maayos yung kanilang kalusugan, lalo ng mga kababaihan at kanilang mga anak. Isang agarang hamon ang hinarap ng Department of Foreign Affairs ang i-repatriate o pauwi ng mga kababayan nating naipit dito. Ayon sa DFA, nung nakarang linggo lang ay napapayag nilang gobyerno ng Saudi na alisin ang 2 requirement para mapabilis ang proseso ng repatriation. Tangyang pag-check kung may criminal records ang hinihinging requirement ng Saudi. Sasagutin naman ng pamahalaan ang pamasahe ng mga uuwing OFW. Sa ngayon, mayroong concessions na naibigay sa atin ng yung Saudi government na pwede na sila makauwi without no objection certificate, na yun ang ating hiniling sa gobyerno ng Saudi, at ninegotiate natin at binigay na sa atin yun. Nitong nakaraang Sabado, nakauwi sa Pilipinas si Lyndon kasama ang 15 pang OFW mula Riyadh. Sinamahan namin siya pauwi sa kanilang tahanan sa Orani, Bataan. Pa-birthday ko na rin sa anak ko to. Birthday niyo ba? Oo. Ngayon, kasi ito, pinagdasal ko, sabi ko, sana bago mag-birthday ang anak ko, makauwi ako ng Pilipinas.
Para surprise ba? Papunta na ako nandiyan sa bahay. Ano yung problema? Easy lang. Kaya mo yan. Asan yung asawa mo? Bakit ba? Ha? Ano? Oo, ito yung may birthday. Happy birthday nga pala. Hindi lang ako ng mga kakain namin dito. Kahit pa paano, maraming nagabot ng pasalubong. Ayan, tulong ng mga mga kasama natin doon. Para daw kahit pa paano, may maiuwi. Yes eh. Oh, pangako ng Tatay Ulo. Pero sa kabila ng naranasang kalbaryo, pangingibang bansa pa rin ang nakikitang paraan ni Lyndon upang mayahon sa kahirapan ang pamilya. Sa ang plano ko, iayos ko muna tong pamilya ko. So, hindi ko pa naman sinasabi na hindi na ako mag-abroad. Mag-abroad pa rin ako. Saya lang sa hihintayin ko pa yung opportunity kung anong darating sa akin. Gaya ng pangamba ni Lyndon, malaking katanungan kung ano naghihintay sa mga OFW na uuwi mula Saudi. Una, pwede silang magtrabaho. Pangalawa, pwede silang magnegosyo. Okay. Doon muna tayo sa pagtatrabaho. Doon sa pagtatrabaho, kung gusto nilang huwag nang bumalik sa ibang bansa at dito na magtrabaho, maraming trabaho naman dito sa Pilipinas. Kung gusto naman nilang magtrabaho din sa ibang bansa, halimbawa hindi na sa Saudi, pwede naman silang tulungan ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng referral system. I-refer natin sila sa mga legitimate na mga companies, legitimate na mga recruitment agencies na nagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa abroad upang hindi na sila maloko at ang kanilang pag-abroad ay legal na, dokumentado na dumaan sa PUEA. Sa ngayon, 200 pa lamang sa mga stranded na OFW sa Saudi ang nakakauwi. Libo-libo pa rin ang naghihintay ng pagkakataong makabalik sa Pilipinas. Mabilisan at agarang atensyon ang kailangang gawin ng pamahalaan upang matapos na ang kanilang kalbaryo sa Saudi. Gayun din ang mabigyan sila ng bagong oportunidad sa sariling bansa. Ako si Jigo Manica at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ayan po yung aming tinitira po. Ayan po ang aming mga tent. Mamaya po kami, pinagkasya po kami sa CRO. Ayan po, pinagkasya po ang aming kasamahan. Ayan po, sa mga nakakaano po, sana matulungan niyo po kami rito.